Good day mga kaputol and welcome back again sa panibagong video. Di-discuss natin kung ano-ano yung mga pwedeng alternative na rooting hormone or ano yung mga pwedeng rooting hormone para sa mga alaga nating halaman. Marami tayong nakikita dyan sa iba't ibang platform, sa Facebook, sa YouTube or dito sa YouTube or kung ano man na ginagamit nilang rooting hormone. So, i-discuss natin isa-isa kung ano yung content or yung component at kung totoo nga bang nakakatulong ito sa paglago or pagdami ng roots or ugat ng ating mga halaman. And before natin siya i-discuss, make sure na kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, Bonsaisting Mapagmaragol, please don't forget to click on the subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga pinopost natin dito sa ating channel. So, tara, discuss na natin bawat isa. Honey. May mga ibang video na rin akong nakita na sinasabing ang honey daw ay isang natural rooting hormone. Pero honey is approximately 40% fructose, 30% glucose, and 17% water, with the remainder being other sugars, carbohydrates, and small amount of vitamins and minerals. So honey does not contain rooting hormones in a significant concentration. So it won't help your cuttings to create roots. Meron lang itong antifungal properties na pwedeng tumulong sa halaman na mabawasan ang anumang fungal infections. Sa makatuwid, ang honey ay hindi considered as rooting hormone, kundi isa itong antifungal properties. Banana or saging. Yung isang medium size ng banana contains 450 milligrams of potassium. And alam naman natin lahat na ang potassium ay isang nutrients na kailangan para sa magandang root growth. So yes, ang saging or banana ay isang maganda at natural rooting hormone. Cinnamon. May mga videos na rin akong nakita na kung saan sinasabing ito raw ay isang rooting hormone. Ang cinnamon ay merong 11% water, 81% carbohydrates, 53% dietary fiber, 4% protein, and 1% fat. So, tama po, hindi siya isang rooting hormone bagkus meron siyang content na antiseptic or antifungal na po pwedeng makatulong sa mga halaman na mahilom ang mga sugat nito at maiwasan ang anumang infections. So sa madaling sabi, ang cinnamon ay hindi considered as rooting hormone kundi sa itong antifungal properties. MSG or monosodium glutamate. Yes, ang MSG ay merong mataas na nitrogen. Ang nitrogen ay isang essential nutrient sa pagpapalaki ng halaman at meron itong malaking key role sa development ng chlorophyll na kailangan para sa photosynthesis. Pero take note na ang paggamit ng MSG or monosodium glutamate ay hindi common practice and pwedeng hindi siya effective or recommended lalong-lalo na kung sobrang dami ang nagamit or nailagay. In conclusion, ang MSG ay maaaring hindi siya rooting hormone bagkus pwede itong gawing alternative na fertilizer. Anaa. Marahil hindi na bago sa inyo ang anaa dahil proven and tested na itong rooting hormone dahil sa chemical content or formula na ginawa talaga para sa halaman at para paugatin ang mga alagang halaman natin. Pero kung titingnan ninyo ay may presyo din ito, umaabot ng 150 to 400 pesos. Depende kung gaano karami ang bibilhin. Isa ito sa pinakamabisang rooting hormone pero hindi siya advisable lalo na kung hindi naman siya swak sa ating mga budget. And last but not the least, aloe vera. Ang aloe vera ay nagtataglay ng gibberellin at salicylic acid na tumutulong pampaugat sa ating mga halaman. Marami na rin ang nakadiskubre at nakapagpatunay na ang aloe vera gel
ay nakakatulong sa paghaba at pagtubo ng malulusog na mga ugat. So kung tatanungin, isa ito sa pinaka-recommendable o pinaka-recommended na rooting hormone kasi aside sa mataas na content nito, tulong sa pampapaugat ng halaman, budget friendly pa. Makikita lang natin ito sa kapaligiran, sa mga kakilala or sa kapitbahay. So pwedeng humingi at gamitin ito bilang isang rooting hormone. Less expensive pero mas effective, ika nga nila. Ang mga nabanggit ko ay base sa aking pagre-research at panonood na rin ng ibang videos patungkol sa mga iba't ibang klase ng rooting hormone. Nasa sa inyo pa rin kung alin ang gagamitin ninyo or sa tingin nyo ay totoong pampaugat. Yun lamang, maraming salamat sa panonood and see you again on my next video.